Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Dalawang hindi pa nakikilalang lalaki patay sa barilan sa isang checkpoint sa Quezon City. Ang report mula kay Oscar Oida. Kahapon at 10 ng Enero, tuluyan ang ikinasa ng Philippine National Police ang total gun ban. Wala raw sasantuhin. Tanging mga uniformadong pulis at sundalo lang ang maaaring magdala ng baril. Kaya naman mas pinaigting na pagbabantay ang agad na ipinatupad ng mga pulis. Kagabi, sa isang checkpoint sa may Central Avenue corner Visayas Avenue sa Quezon City, naganap ang isa umanong shootout. Patay agad ang dalawang di pa nakikilalang lalaki na kapwa nabawian umano ng baril. Lulan daw ng isang motorsiklo patungo raw sana ng Visayas Avenue mula Central Avenue ang mga suspect. Pero nang mapansin ang checkpoint, bigla raw itong bumalik. Nung makita yung dalawang unit natin, bigla nag-U-turn yun sa kanto na yan. Nagkaroon ng habulan hanggang sa inabot dito at nakipagputukan sa mga uniformadong pulis natin. Ayon sa mga pulis, halata raw na ilang ang mga suspect ng makitang checkpoint, lalo pat ipinatutupad daw ngayon ang total gun ban. Kung mapapansin nyo, napakaraming mobile ngayon dito na umiikot-ikot simula kagabi nung pinatupad yung total gun ban natin. Bukod sa armado ng mga baril, tampered pa umano ang plaka ng gamit nilang motorsiklo. Ang numerong 9, halatang pinagmukhang 8. May illegal to, maaaring hold-upper to o carnapper. Kasi wala naman dahilan para magdala ka ng baril at makipagputukan sa mga pulis natin. Inaalam na rin kung nakaw ang ginamit nilang motorsiklo. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida reporting. Assistant coach ng Barangay Ginebra Kings nasangkot po sa away trapiko sa South Luzon Expressway. Kapwa nasugatan si Assistant Coach Art de la Cruz at ang dalawang motoristang kanyang nakaaway. Narito ang report ni Ian Cruz. Sakay ng bus na ito, pauwi na sana mula sa kanilang panalo sa out-of-town game sa Batangas, ang kupo ng Barangay Ginebra Kings. Pero habang binabagtas ang northbound ng SLEX, ayon sa pulis, isang Ford Links daw ang nakagitgitan ng bus. Inakala raw kasi ng dalawang sakay ng kotse na kinat sila ng bus sa bahagi ng Alabang, kaya hinabol nila ang bus. Pero sa pila ng sasakyan sa toll gate bago sumapit sa C5 exit ng SLEX, bumaba raw ang sakay ng kotse na ayon sa pulis ay tila nakainom at galit na kinatok ang pinto ng bus. Nagulat na lang ako doon sa toll gate. Anong ginawa? Yun, tinulag na yung pinto. Gusto makipag-usap. Kaso lang, hindi ko maintindihan dahil tilam siya eh. Kaya si Boss Art na lang nakipag-usap. Tapos, so nakikipag-usap si Art, anong ginawa? Hindi ko na alam anong pangyayari. Basta biglaan na lang. Hinila siya. Basta nakita ko na lang sila doon sa harapan. Hindi ko alam nangyari. Sabi ko lang, tama na dahil nakapulog sa tapos natakbo na ako palabas. Sa kasagsagan ng gulo, hinampas daw ng skateboard ng isa sa mga sakay ng kotse ang pintuan ng bus. Nagkasugat-sugat ang iba't ibang parte ng katawan at ulo ni De La Cruz. Ang isa niyang kamay, nagka-fracture ang buto. Sa bersyon naman ng driver ng kotse na si Geoffrey Orquilla, kakausapin lang daw sana niya ang tsuper ng bus dahil sa nangyaring pagkat sa kanila. Pero nag-init daw ang mga sakay ng bus. Una raw silang binato ng yelo at bote ng sakay niyang si Trishan Bael. The whole team, there was about 10 people on me because they almost killed us on Slex. And I just wanted to talk to the driver because he was driving crazy. May napansin kami sa tao din naghabulan sa taas. Pagpansin namin, tingin namin may habulan, lumapit kami doon sa area. Nung lumapit kami, nagsumbaw yung isang motorista na yung nagkasapakan sila doon sa may bus. Hindi ko pinagtulungan yung gulping-gulpi sarado na yon, di ba? Ito naman mga players galing sa game, mga pagod yun nandun sa ano. Nagtamo rin na mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan, sina Orquilla at Bael. Dahil sa insidente, kapwa magsasampa ng reklamo si De La Cruz at kampo ni na Orquilla sa nangyari. Yung party 1, party 2, sino man yung involved, lalabas na sila nagkaroon ng fist fight. So kung magre-reklamo yung isa, it's a case of charge, counter-charge. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.
Motorsiklo bumangga sa pader at poste sa Orani, Bataan. Patay po ang rider na isang OFW. Sugatan naman ang kanyang misis na angkas niya. Pauwi na raw sana ang mag-asawa ng mangyaring disgrasya, kapwa walang helmet ang dalawa. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente.